Acts. At doon po tayo sa may chapter 5. Acts chapter 5 verse 1. But a man named Ananias with his wife Sapphira sold a piece of property, and with his wife's knowledge he kept back for himself some of the proceeds and brought only a part of it and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds of the land? While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to man, but to God. When Ananias heard these words, he fell down and breathed his last, and great fear came upon all who heard of it. The young man rose and wrapped him up and carried him out and buried him. Verse 7. After an interval of about 3 hours, his wife came in, not knowing what had happened. Peter said to her, Tell me, whether you sold the land for so much? And she said, Yes, for so much. But Peter said to her, How is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? Behold, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out. Immediately she fell down at his feet and breathed her last. When the young men came in, they found her dead, and they carried her out and buried her beside her husband. And great fear came upon the whole church and upon all who heard of these things. Manalangin po tayo. Aming Ama, kami po ay nagpapasakop sa inyong kalooban at kami po ay humihingi ng tulong sa bawat talata na aming pag-uusapan. Higit namin kailangan ng pangunawa na nagmumula sa inyo. Tulungan niyo rin po ang aming mga puso na ito ay tumimong, maitanim, upang sa gayon o aming Diyos, sa aming pong paglakad at pamumuhay sa balat ng lupa, ang mga katotohanan po ninyong maging panuntunan po namin sa aming mga buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ay aming dalangin. Amen. Ang pag-aalay sa mga simbahan ay malaking issue at hindi ito matapos-tapos. At merong iba't ibang mga pamamaraan paano magawa ang mga bagay na ito. Merong gumagawa sila ng paraan to do their sacrifices, and they have different reasons sa ating mga offerings. Yung iba ay meron silang bag na pinapasa para sa pag-aalay. You could offer kung ano po yung maisipan mong ilagay o kung yan ang yung tithes and offering. Yung iba naman ay may envelope at pwede mong ilagay sa envelope tapos ilagay sa bag, sa offering bag. Yung iba naman ay sa pintuan, yung mga greeters and ushers ay nagbibigay ng envelope pagpasok mo pa lang sa simbahan. And then they have some portion of that o may nakasulat kung para saan ang pwede mong iyong ibibigay. Yung iba ay mayroong isang box, tapos pwede kang maglagay ng offerings. Yung iba may envelope, meron pang box para ilagay ang offering. Yung iba naman ay merong offering slip
pero merong envelope na may pangalan. Yung iba naman, to save some, nilalagyan lang nila ng alphabet para hindi masyadong marami, baka maraming membership. Meron silang envelope, pero nakalagay kung saang anong letter yung apelido mo at nakalagay doon ang yung envelope. Then kunin mo and then you do your offering. Ayon sa isang pastor, ginagawa daw yung may pangalan para malaman kung sino yung nag-aalay at hindi. Sabi ko, para saan? Para ma-encourage ang treasurer at ang manggagawa ng Diyos who do their offerings. Mga kapatid, sa alimang paraan ito, ang pag-aalay ay hindi karaniwang pinapaalam sa mga tao kung bakit sinabi rin ng ating Panginoon Kristo ang bagay na yan. Kapag ikaw ay magbibigay, wag mo nang kailangan ipaalam sa iba unless otherwise nakita ka. Wala na tayong magagawa doon. Pag-usapan natin mga kapatid, the lying donors, mga sinungaling na nag-alay. Meron tatlong bahagi po ito. Ang verse 1 and 2, the deception. Ang verse 3 to 10, the confrontations. And verse 11, the result. The deception, the confrontations, the result. Yung mga resulta nito, mga kapatid, meron siya in between, but meron siyang pangkalahatang resulta kung bakit, o epekto kung bakit po siya iniligay na panghuli. Okay, verse 1 and 2, the deception. Verse 3 to 10, the confrontation. Verse 11, the result. Pag-usapan natin yung pag-aalay. Ito yung mga panahon na matatalakay ko na po yung mga offerings. Dahil hindi siya tinatalakay karaniwan dahil sa ating mga series. Kahit anong mangyari sa offering natin, hindi ko siya tinatalakay kasi hindi po yun ang mga usapin. Pero ngayon kailangan ko silang talakayin. Ang sabi po niya sa verse 1, but a man named Ananias and his wife Sapphira sold a piece of property. Ang paggamit niya ng ngunit, but, sabi sa wikang Ingles, it has a contrast doon sa mga naunang usapin. Ano po? Kasi merong nag-alay sa chapter 4. Okay, merong nag-offering at ang pangalan niya ay Joseph na tinatawag na Barnabas o tinatawag na Bernabe. Nag-alay siya dahil naibenta niya yung kanyang property tapos ibinigay niya lahat yung kanyang napagbentahan sa mga apostoles. At hindi naman natin may tatanggi sa mga unang linya po ng chapter 4, o unang bahagi po nito bago umabot yung verse 36 na pinangalanan si Joseph, na marami ang mga mananampalataya na nagbenta ng kanilang mga properties at ibinigay sa mga apostoles para yung mga may pangangailangan sa kanilang iglesia ay mapunan. Okay? Yung mabigyan. May need sila. They have to give para po sa kanilang mga pangangailangan. Kaya lang ang pagkakalagay, simula ng chapter 5, ang paggamit, mga kapatid, ni Dr. Lucas ay but. Which means contrast sa isang nag-alay, kung paano nag-alay si Bernabe, meron ding nag-alay. Sana, kung wala siyang gustong puntuhin dito, mga kapatid, pwede niyang ilinagay sa verse 1 ng chapter 5 also. Also, a man named Ananias with his wife Sapphira. Kaya lang ginamit niya, but meron siyang kabaligtaran o sa pag-aalay ni Bernabe. Ano ang nangyari? Sabi na, sold the piece of property. Parehas lang, di ba? Nagbenta rin siya ng kanyang ari-arian. Ibinenta yung kanyang ari-arian. Tapos sa verse 2, with his wife knowledge, he kept back for herself some of the proceeds and brought only a part of it and laid it at the apostles' feet. Okay. Contrast,
Anong contrast nila, mga kapatid? Una, nagbenta sila ng property pareho. Anong naging problema? Itong nag-aalay na to. Ang naging problema nila, mga kapatid, mukhang hindi nila binigay lahat yung napagbentahan. Mali ba yun? Hindi. Hindi po mali. Ni kailan hindi sila nagbigay ng requirements na ibenta ng mga mananampalataya yung ari-arian nila para sa church. Wala po yon. Kahit po yung pagdodonate ng lupa, magdodonate ako ng lupa for the church building. When you donate, hindi po yung requirement at hindi yan hinihingi ng simbahan kahit kailan. Ano po? Unless gusto mo mag-donate. Pag nag-donate ka, you donate. By the way, kapag ka nag-donate po kayo ng lupa sa church o sa isang simbahan, huwag niyo po silang bigyan ng deed of donation. Magbigay po kayo deed of sale. Okay? Ang problema ng deed of donation, kapag deed of donation po siya, kapag ka merong kagulumihanan dun sa lupa, kukuhanin ng donor yung lupa. Okay? Kaya sa Tarlac, meron pong issue yung lalagyan ng GSIS. Hindi ko alam kung nakita nyo na yung building ng GSIS, and some portion was conquered by Tarlac State University, yung Orquico Grandstand. Kung yung donor po noon ay merong magkakaroon ng masamang galit sa gobyerno ng Tarlac o ng Pilipinas, pwede niyang bawiin yung kanyang property na i-donate as grandstand at ginawa po nila nilagyan nila ng building. Bawal po yun sa isang donation. Okay, pag donation siya na lupa para sa isang building, pwede pong itayo yung building. Okay? Huwag din po kayo magdodonate ng lupa na ipapagamit nyo lang yung lupa tapos pwede kayo habang buhay na nakatayo dyan. Hanggang gusto nyo, pwede nyo pong gamitin. At least 2 na po yung pastor na nakausap ko na pinagamit po yung lupa. Nung namatay yung magulang na nagpagamit ng lupa, pinalayas yung church. Okay? Kung familiar kayo at nadadaan po kayo papuntang Orbis, makita niyo po yung building ng Methodist on the left side. Yun po yung isa sa mga nagkaroon ng problema. Yung lupa ay pinagamit sa Methodist Church. Ang naging problema, hindi po naging Methodist po yung mga anak. Okay, yung isa ay ganun din po sa May Rosales, isang Pentecostal church, pinagamit po yung lupa, nung namatay yung donor, pinalalayas na po sila. Actually, 3. Meron pa po dyan sa Bueno, meron pa pong isa. Okay? Pinagamit po yung lupa, nagtayo sila ng building, nakaway nila yung donor, di sila magkasundo, pinalayas. When you donate a land, give them a deed of sale. Okay? Hindi po maganda yung, di ba pwede paggamit lang, pastor? Pwedeng paggamit, but merong agreement na pagagamit lang for a while. Pero kapag church po yun, ang pinag-uusapan, gagamitin ng church at magiging sa kanila yung property, make sure na pinagagamit lang po yung lupa. Do not give a deed of donation. Kapag ibibigay nyo na talaga, deed of sale po ang ibigay po ninyo. Pastor, malaki po yung tax. Ang deed of donation at saka deed of sale, parehas lang po yung tax na babayaran sa BIR. Wala na silang pinagkaiba ngayon. Dati, pagka deed of donation, libre halos. Ngayon hindi na po. Marunong na po yung BIR. But anyway, ito mga kapatid, ang monetary ang pinag-uusapan. Binenta yung lupa, tapos meron na sila ngayong lupa. Meron silang pera, ibinigay sa kanila. Kaya lang iniligay mismo ni Dr. Lucas, sabi niya may kinuha sila. Masama ba yun? Hindi po eh. Pastor, kung ibinigay lang ba nila 10% as a tithe, may problema ba? Wala. Pastor, kung 20%, may problema? Wala din. Kung ibinigay nila 50%, may problema ba? Wala din.
Wala namang problema doon. Eh, pastor, kung binigay lang nila ay 1%. Baka tatanong niya, pastor, malaki pa ba yung 1%? Depende kung gaano kalaki yung lupang binibenta. Kung ang binenta niya ay 10 hektarya, alam naman ninyo kung anong 1%. Malaki pa rin yun. Kaya ang sasabihin, at ito naging problema nila, ibinenta nila yung lupa, tapos nagtago sila ng SAM. Oh, masama ba yun? Hindi naman po. Kapag kayo may naibenta po kayo ng lupa at hindi naman ninyo yun ginawang negosyo, pastor, should I give the 10? No. Kailangan ba ako magbigay ng 10% kapag meron po akong nabenta na lupa namin? Kung hindi nyo naman po negosyo nagbebenta ng lupa, hindi nyo kailangan magbigay ng 10%. Hindi po yun naiisipan na magbibigay ng 10%. Dahil yung lupa, hindi naman tumataas ang value. Tandaan niyo po ito. Kapag may lupa kayo, hindi nyo naman ginagamit sa negosyo, may lupa po kayo, tapos binenta ninyo after several years. Pastor, tumaas po yung, kumita ako nung binenta ko yung lupa. Alam niyo ba na hindi talaga yon? Kasi pag binenta mo po yung lupa, yun na po yung presyo at present. Nung binili nyo nung nauna, yun po yung presyo at the past. Kasi yung pera bumababa. Kaya pag binenta nyo na mas malaki na siya, kasi yun na po yung presyo sa panahon natin. Naintindihan nyo ba ako? Magulo akong kausap. No, kasi po halimbawa, binili niyo yung lupa 1,000 pesos. Kunwari. Tapos nung nabenta nyo, 1,500 na siya after 10 years. Tumaas na po yung valuation kasi. Hindi po yung hindi yung kumita ka, yung valuation ko tumaas kasi yung lupa tumataas ang valuation. Kaya wala ka pang kinikita doon kasi yung pa lang yung presyo ng lupa mo at present. Kasi pag bumili ka ng lupa, sa panahon na ibinenta mo yung lupa mo, ganun din yung presyo. Parang tumaas lang yung valuation niya kasi yung yung pera bumababa ang value. Tama ba? Minsan tinatanong ako kung doon sa 20 pesos nakakabili ako ng hamburger nung nag-aaral ako. Nakakabili pa po. No, hindi yung buy one take one na nandun sa kanto. Kasi 35 lang yung cheeseburger may price eh. May soft drinks pa. O di, nakakabili ako doon sa 20 pesos. Hamburger nga lang. Ano po. Ganun lang yun. Pagka yung hamburger bang kinain ko 20, lang years na ba? Parang ayokong isipin. 30 years ago, tapos yung hamburger na kakainin ko ngayon, hindi na sila na parehas ng price. Pero yung hamburger parehas pa din. Tama? Parehas pa? Tumaas siya, pastor. Bang sabihin, kumita yung nagtitinda ng hamburger. Hindi naman siya kumita. Kasi dati mayroong pandil... Tanay edad namin lalabas. Yung pandesal dati, 25 lang. 5 na ngayon. Ibig ba sabihin, kumita yung nagtitinda kasi 25 lang dati. Hindi, tumaas lang kasi yung mga presyo. Ganun po Pag may binibenta kayong lupa, you are not required to give a tithes. Bakit? Kasi hindi ka naman kumita, tumaas lang po yung valuation. Pero kung negosyo nyo po yung nagbebenta ng lupa, doon kayo nagtatites. Naintindihan nyo ba ako? Pastorayan mo kami mag-tithes. Siyempre gusto ko. Ay, tuwan-tuwa yung treasurer dyan. Pero ang punto ko lamang kapatid, when you sell a land, na binili nyo dati, tapos nabenta nyo sa price ngayon, hindi po yun yung mga tinatites. Baka problema nyo kasi. But anyway, masama bang ginawa nila? Pastor, kung ito ginawa nila in good heart, masama ba ang pag-aalay, kumuha sila ng portion of it, tapos nag-alay sila? Hindi po. Anong masama? Anong naging problema nila? Bakit nagkaroon sila ng problema? Ito po yung naging problema nila. Ang sinabi nila, ito yung buong pagkabenta ng lupa. Kasi binigay nila sa mga apostoles. Ano po? Anong naging problema? Yung kasinungalingan. Pwede naman nilang sabihin, ito yung donation namin para sa church. Pwede na yun. Huwag mo nang dagdagan. Kaya lang, ang naging problema, mukhang sinabi po ng mag-asawa, ito yung aming donation sa church. Ito po yung napagbentahan ng lupa. Anong problema? The offering? No.
Mga kapatid, ang problema dito, nagsinungaling sila. Ito po yung napagbentahan namin. Pwede naman sabihin, nabenta po namin yung lupa, ito po yung aming donation. Naintindihan niyo ba ako? Ang problema po dito ay yung kanilang kasinungalingan. Naintindihan po natin. Yung kasinungalingan, ang problema po dito, hindi po yung donation, hindi po yung pagbebenta ng lupa, hindi yung pagkuha nila ng bahagi nito at tinago at isang bahagi lang o bahagi lang ang kanilang ibinigay. Ang problema dito, nagsinungaling sila, ito po yung napagbentahan namin ng lupa. Ang mahirap, nag-usap yung mag-asawa. Okay, nag-usap sila, ito lang ang ibibigay natin. Sabihin natin, ito yung napagbentahan natin ng lupa. Ano yung problema? Lalabas na po yan pagdating natin sa confrontation. Verse 3. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds of the land? Alam ko isa sa mga tanong natin dito is, Pastor, mananampalataya ba ang mag-asawang Ananias at Sapphira? Opo. Naniniwala po ako na mananampalataya si Ananias at si Sapphira. Pastor, bakit sila nagsisinungaling? Bakit sila nakarating sa ganyan? Minsan po si Satanas, hindi pala minsan, karaniwan si Satanas ay nagsasuggest siya kahit sa mga mananampalataya. Nagbibigay siya ng mga ideya para magulo ang church. Magulo ang mananampalataya. Hindi gumawa ang mananampalataya with those suggestion with the flesh. Halimbawa, magmi-minister ka tapos ililimit mo, ito lang yung gusto, ito lang yung ministry na sana. Pero mababasa mo sa Bible is giving your best. Pero yung flesh natin ay, alam niyo yun, kikilos at tatamarin ka. Marami naman tao sa church, sila na lang ang gagawa. That's the work of the flesh. At pwede rin nanggagaling at pagkilos din ni Satanas sa buhay po natin. Naintindihan niyo pa mga kapatid? Can Satan do something na katulad nito sa mga mananampalataya? Yes. Pwede po yon. Bakit merong mga simbahang na-split? Because Satan got involved. Bakit mga Bible school nagko-close? Because Satan got involved. Bakit nagugulo sila? Bakit, Pastor, merong mga Bible school that they agree to disagree and build their own Bible schools? Okay? May mga Bible school sila, tapos mag-aaway yung mga theologians, tapos magtatayo sila ng mga sarili nilang Bible school. With the same principles, with the same desire. At parehas din yung kanilang layunin na yung mga manggagawa ng Diyos ay ma-equip. But yung mga theologians, they agree to disagree. At nag-agree sila na maghiwalay ng landas, but they will do the same practice and principles sa kanilang mga Bible school. Intindihan niyo ba? Bakit sila magtatayo ng dalawa, pwede namang isa? Kasi nga they agree to disagree at di sila mag-agree sa ibang mga principles na kanilang gagawin. Pwede bang maki-involve si Satanas? Yes. Kaya nga si Satanas lagi naghahanap sino yung kanyang pwedeng dayain. When you are not watching your spiritual life, Satan get involved. Hindi naman sinaniba ni Satanas si Adan at si Eva. Hindi po siya sumanib. Sumanib ba? Hindi. Nag-provoke lang. Did God really say?
Yan lang naman sinabi na eh. Hindi, magiging matalino ka. Ayaw ng Diyos na maging kasing talino mo siya. Hindi naman siya sumanib. He simply suggests at pwede pong mapangyari yung mga bagay na yon, mga kapatid. Kaya itong sinasabi ni Pedro, Ananias, bakit napuspos ka ni Satanas ang iyong puso? Para saan? Magsinungaling sa banal na Espiritu. And to take back for yourself part of the proceeds of the land. Tignan niyo po yung mga linya ni Pedro. No? Verse 4. While it remained unsold, did it not remain your own? Di ba sa'yo yan? Bago pinenta sa'yo. And after it was sold, hindi ba yung pera sa'yo din? Ito po yung sinasabi natin. Yung pera, hawak naman ni Ananias. Silang mag-asawa, hawak nila yung pera. Pwede sila magbigay ng konti, pwede magbigay ng marami, pwedeng ibigay ang lahat. Tapos ito, isa pa sinabi ni Pedro, why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to men, but to God. Mukhang sinabi nila sa mga apostoles, ito yung aming napagbenta. Pastor, ito yung Apostol Pedro, ito po yung aming napagbentahan. Pwede namang hindi. Pwede nyo sabihin, ito lang ibibigay namin sa church. Ito lang yung kaya namin ibigay sa church kasi yung iba gagamitin namin. Si ex-President Ronald Reagan, nung siya ay nahiwalay sa pamilya niya bago siya naging president. Nag-attend siya ng isang church, tapos yung pamilya niya mahirap. Sabi ni Ronald Reagan doon sa pastor, Pastor, magta-tithe sana ako eh. Kaya lang, maliit lang yung pera ko, sabi niya. Pwede bang yung tithes ko, bigay ko na lang sa kapatid ko para meron silang magamit sa bahay namin doon, sa lugar namin. Sabi ng pastor, sige, bigay mo na yung tithes mo sa kanila para magamit nila. Hindi pa po president si Ronald Reagan. Nung naging president na po si Ronald Reagan, hindi na po siya nagsisimba. O bago niyo po hatulan, takot siya kapag binaril siya may madabay na born again sa church. Dahil minsan nagsimba siya, binaril talaga siya. Okay, at namatay yung kanyang bodyguard. Kaya ayaw niya pong magsimba, baka may madamay na mananampalataya sa simbahan. It's either sa loob o sa labas. Dahil ang mga presidente ng Amerika ay karaniwang pinapatay ng mga terorista. Okay? But ganun po yung suggestion ng pastor. Sige, sabi niya, yung tithes mo, bigay mo na dun sa pamilya mo. Kasi mahirap sila eh. Ibigay mo na sa kanila yung tithes mo para magamit ng pamilya mo. Ito po yung sinasabi ni Pedro kay Ananias. Di ba yung pera sa'yo naman? Sa'yo naman siya. Pwede ka namang hindi magsinungaling. Why not? Ba't di mo na lang sabihin? Kasi sinasabi ni Pedro, totoo na kapag sabi ka sa amin, magandang pangalan mo sa amin, nakuha mo na yung glory dahil sinabi namin, very good, Ananias. Pero nagsinungaling ka sa Holy Spirit. At hindi lang sa Holy Spirit, sa Diyos ka nagsinungaling mismo. By the way, mga kapatid, ang banal na Espiritu ay hindi sa isang hangin o isang impluwensya lang. Ayon sa text, sabi niya, nagsinungaling ka sa Holy Spirit. Kung ang Holy Spirit ay hangin, bakit ako nakakapagsinungaling?
Ang pagpapakita nito, mga kapatid, ang banal na espiritu ay isang persona. Gayun din, ang pinakamalaking problema ni Ananias, nagsinungaling siya sa banal na espiritu o nagsinungaling siya sa Diyos. Nais ipakita sa atin ni Dr. Lucas na ang banal na espiritu ay Diyos. Okay? Kaya yun po yung isang pwede nating makita at some point of the story. Sana nakapag-humble si Ananias. Kaya lang, yun ang kasunod. When Ananias heard these words, he fell down and breathed his last. Mga kapatid, ito yung tinatawag na slaying of the Spirit. Kapag inislain ka ng Spirit, ililibing ka na. Yung ginagamit po nila sa Matthew, o sa Gospel, yung mga soldiers nung makita si Jesus Christ ay napaatras at natumba, wala pong kaugnayan yun sa slaying it with the Spirit. Ang slaying in the Spirit na nakalagay po sa Biblia, kapag na-slain in the Spirit ka, libing na po yung kasunod nun. Mamamatay ka. Pastor, yung mga natutumba sa isang krusada, slaying in the Spirit, hindi po yun slaying with the Spirit. And kasinungalingan po yung slaying with the Spirit. Walang talata na mahahanap kayo na slaying of the Spirit maliban dito sa dalawang ito. Namatay si Ananias at namatay si Sapphira. Hindi pa ako nakaranas na nilelehan sa kota tumba. Pero yung kaibigan ko naranasan niya, lumaban. Ini-slay siya sa spirit, lumalaban siya. Akala niya basketball yung defense. Hindi po, tinitry siyang i-push. Hindi siya umaatras, hindi siya natutumba. Nilayasan tuloy kami. Hindi po, karanasan namin ito, last year lang. Pili siyang i-slay in the spirit. Hindi siya na-slay. Sayang naman yung bantay sa likod, hindi siya natumba talaga sa likod. Bandang huli, nadamay lahat yung katabi namin. Akala hindi kami lahat may slain. Pero kasi lahat ng inahawakan niya na slain. Yung katabi kasama ko lang hindi na slain, matibay. Then may sasabihin sila mga salita na hindi mo rin maintindihan. Mga kapatid, huwag kayo gagamit ng slain the spirit. Pag slain the spirit, papatayin ka ng Diyos. Yun po yun. Yung natutumba, iba pong spirit ang nagpatumba doon. Anong resulta niya? Ito yung sinasabi ko na meron siyang mga result. And great fear came upon all who heard of it. And the young man rose and wrapped him up and carried him out and buried him. Tatanong natin, Christian ba siya, pastor? Yes. Verse 7. After an interval of about 3 hours, his wife came in. 3 hours na po yung nakakalipas, not knowing what had happened. And Peter said to her, "Tell me whether you sold the land for so much?" And she said, "Yes." And she said, "Yes, for so much." Mga kapatid, may chance pa siya, no? Si Ananias, wala. Si Sapphira, meron. Si Sapphira, pwede na sabihin, alam mo, Peter, di man ang nabenta namin ganito, ito lang yung binigay namin. Can that be? Yes. Pero pinanindigan na ni Sapphira yung kanyang pananalita na yun o yung pinag-usapan nila mag-asawa. Hindi niya alam, napatay na yung asawa niya. Hindi niya alam, patay na siya. Hindi niya alam na nailibig na yung kanyang asawa and then kailangan niyang panindigan yung kanilang pinag-usapan. Tinanong ni Pedro, ito ba ang napagbentahan niyo ng lupa? Kasi kung ako si Pedro, baka naman si Ananias lang ang nakakaalam, hindi alam ni Sapphira.
Baka sabi, Pastor, sinabi na ni Lucas. Siyempre, sinabi na po ni Lucas, yung story tapos na kasi. Alam na po niya yung mga istorya na to. Pwede niyang bawiin. Hindi po, ito po yung napagbentahan namin. Ito lang yung aming binigay. Kaya ito po yung sagot ni Pedro sa verse 9. But Peter said to her, how is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? Behold, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out. Immediately, she fell down at his feet and breathed her last. Dalawa pong slaying of the Spirit po ito. Kaya slaying of the Spirit can be done, kaya lang mamamatay na yung slaying of the Spirit. Immediately she fell down and breathed her last. When the young men came in, they found her dead, and they carried out and buried her beside her husband. Malungkot, ano? Pastor, pwede bang patayin ng Diyos ang mananampalataya? Yes. Pwede po. Parte po yan sa mga disiplin ng Diyos sa atin para linangin ng Diyos ang sarili natin o lilinangin tayo ng Diyos individually o tig-isa-isa o tayo ang simbahan ay lilinangin ng Diyos at kung kailangan patayin niya yung tao, papatayin niya yung tao. Kasi yung death, hindi naman yung slain spirit lang kamukha nito. It can be an early death. It can be natatagal ka sa simbahan or tatanggalin ka na lang ng Diyos para yung simbahan ay malinang. Mga kapatid, I'm not talking of a local church. Pag sinabi ko pong lililinang ng Diyos ang church, that's church universal. Kasi baka yung simbahan naman, wrong teaching, tapos nililinang ng Diyos. Iba pong usapan yung wrong teaching na church. Ang pinag-uusapan dito yung universal church. Pwede ka bang patayin ng Diyos kung hindrance ka na sa universal church, pwede ka nang kunin ni Lord. Pero habang hindi ka kinukuha ng Panginoon, hindi tayo kinukuha ng ating Panginoon, pababanalin tayo ng Diyos. We will pass through the waters and we will pass through the fire para tayo mapabanal ng Diyos at walang madali. Wala pong madali. When we pass through yung paglilinang po ng Diyos, paglilinangin ka ng Diyos, wala pong madali. Ang ginto para mahiwalay, kailangan mo siyang sunugin. Mainit ang kailangan para mahiwalay siya sa ibang mga metal. Ganun din ang isang webless, para makagawa ka ng isang magandang webless, kailangan mo siyang, isipin mo, isa-sandpaper mo to. Can you imagine if you are the wood? Isa-sandpaper ka. Karaniwan, when we do projects, ang ginagamit po namin sandpaper ay grade 0. Ayun na po yung pinaka-magaspang niyong sandpaper na mabibili. Pastor, kailan ka gagamit ng Mapino? Gagamit po kami ng Mapino 800 kapag nakabarnis na po yung kahoy. Bago makabarnis po yan, gagamitan po talaga namin ng grade 0. Pero kapag plywood, di na po ginagamitan ng 0 kasi Mapino na yung plywood. Pero bago po babarnisan yung kahoy, yung plywood, para maintindihan niyo po, ililihain namin siya siguro ng grade 80, tapos lilihain po siya. Pagkatapos siyang lihain, kukuha sila ng cloth, idadaan yung cloth kay opposite the grain. Lahat po, tapos may mga aangat, tapos lilihain siya ulit. Tapos dadaan ulit yung cloth, may aangat ulit, lilihain po siya ulit. Pagkatapos po nun, lalagyan na siya ng pangkulay. Tapos dadaan ulit yung cloth, may aangat ulit, tapos lilihain ulit. Ganun po yung paglinang sa isang webless. Paano tayo mga mananampalataya? Pag lininang ka ng Diyos, huwag mo sabihin, Pastor, madali lang yung pagkilos ng Diyos sa buhay po namin. Wala pong madali.
To sanctify a believer, they will pass through the fire. We will pass through the waters. Hindi nyo napansin yung growth and maturity niyo. Tingnan nyo na lang po yung buhay ninyo, no? Ano na yung narating ko sa pananampalataya at this time? Nung bago kang mananampalataya, basic issue, laki ng issue sa'yo, laki ng problema. Ngayon matanda ka na sa pananampalataya at lumaki na po yung mga pagsubok na meron. That's the work of God, of sanctification. O yung proseso po ng Diyos. Kaya lang, mayroong mga panahon na kukunin ka na ni Lord kapag kamukha po nito, just to glorify Him. At mabigyan ng paggalang ang church, kamukha po nito. Si Ananias at si Sapphira, pinatay ng Diyos. Pwede ba silang bigyan ng Diyos ng warning? Yes. Si Sapphira mayroong warning. Pero ito yung paraan ng Diyos para yung simbahan ng Diyos ay malwalhati ang Diyos. Kaya ito po yung naging resulta niya sa verse 11. And great fear came upon the whole church and upon all who heard of these things. Mga kapatid, it's not simply store local church. No, it's church universal. To glorify God and at makita ng mga tao ang totoong simbahan. Mayroong mga panahon na mayroong mamamatay na ganong kaaga. Pero hindi po lahat ng maagang namamatay ay, Pastor, pagka maagang namatay ay may kasalanan. Hindi po lahat. Ito lang po yung pagkakataon na medyo maaga sila. Mayroong preacher na mamamatay ng at old age hanggang sa mamatay ng angaral. Meron pong namatay na mga ngaral at age 32. Si Robert Mackin ay isang sikat na mga ngaral ng mga reformers, died at age 32. Hindi ko alam kung si John Calvin ang namatay sa tuberculosis at namatay siya habang nangangaral. Yung isang pastor na isang sikat na simbahan sa Maynila, nung aakyat na siya doon sa stage, namatay siya. Pero hindi sa Pilipinas. Okay, in-invite siya sa isang church sa Amerika. Dahil yung simbahan niya sa Pilipinas ay diniscipline siya dahil sa offering, sa love gift. Hindi niya ma-account yung binigay niyang love gift doon sa mga estudyante dahil doon dinisiplina yung pastor. Samantalang yung sweldo ng pastor ay 300,000 per month plus gasolina and everything, meron siyang kalahating milyon. Tapos kinakasuhan siya sa 5,000 pesos. Okay. Kala nga laki-laki ng issue. No? Hindi niya ma-account yung 5,000. Diniscipline siya kasi hindi niya daw ma-account yung 5,000. Kaya binigay niya sa mga estudyante na nag-aaral sa isang sikat na Bible school. Tapos binigyan niya sila ng allowance. Every week kasi yon, meron silang bisitang bata na tumutulong sa church and then nagbigay ng 5,000. In-invite siya sa ibang bansa nung aakyat na siya doon sa stage, namatay siya. Siguro sa bigat ng problema, he was disciplined for 5,000 pesos. Siguro 10,000. Sabihin niyo ng 10,000. Yan lang po yung kinadiscipline ng pastor. But it doesn't mean he's not a good one. Sabi, pastor, he's not a good man. He's a good man. Sa galit ng mga members, tinanggal yung buong board. Okay. Yung board ang tinanggal ng mga members. So sobrang galit nila. Mga kapatid, kapag nililinang tayo ng Diyos o ang church, masakit po yun, kamukha nito. Hindi ito nakakatawang eksena. Kung tayo ang nandun, kasama mo si Pedro, kasama ka doon sa 5,000 na members ng church, madali pa sa'yo ba to? Sabi mo, yan, ganyan, magandang nangyari yan para mabawasan na ang mga sinungaling na mananampalataya sa balat ng lupa. Hindi ito nakakatuwa. Hindi naman ito natutuwa si Pedro eh. Hindi siya natutuwa. Hindi rin natutuwa yung mga batang naglibing. Ang sabi ng pagkakalagay ng Biblia ay nagkaroon ng malaking takot. Pero hamon ito sa kanila na dapat sila ay maging tapat.
Kaya pag nag-aalay tayo, mga kapatid, hindi na natin kailangan ipagyabang. Nag-donate ako ako nag-donate ng aircon. Salamat naman. Gusto mo bang lagay namin yung pangalan mo doon sa aircon? Na tuwing sisindi yung aircon, hiilaw yung pangalan mo doon? Mga kapatid, ang pag-aalay ang sinasabi ng Diyos ay out of joy na ikaw ay mag-aalay at tutulong sa iba. Hindi mo kailangan ipaalam. Kung samahan niyo po ako sa aklat ng Mateo. Pwede niyo na pong iwan ang Acts. Samahan niyo po ako sa Matthew chapter 6. Of course, pag pinag-uusapan natin ang Matthew 5, 6, and 7, ang pinag-uusapan natin is a kingdom life. Verse 1 ng Matthew 6. Mateo, Kabanatang 6, talatang 1. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them, for then you will have no reward from your Father who is in heaven. Thus when you give to the needy, sound not trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and the streets, that they may be praised by others. Truly I say to you, they have received the reward. Verse 3. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Ito po yung pag-aalay, ito po yung pagtulong. Huwag mo nang i-pronounce sa iba that you're giving. Kaya nga mga maganda yung may envelope. When you give, pwede mo siyang walang nakakaalam, kayo lang ng Panginoon. Kaya hindi po ako agree doon sa envelope na may pangalan para ma-encourage daw yung pastor, para malaman kung sino yung nagbibigay at hindi. Hindi po kailangan yon. Ninakawan natin ng reward yung tao. Sa halip na meron siyang reward sa langit, mawawala siya. Kaya mga kapatid, why we do have the box? Para wala po nakakaalam. At yung pag-offering natin ay pinaghandaan. Isa po sa ang mahirap sa offering na lunalakad yung bag. Biglang matataranteng nag-offering, hindi siya naka-ready. Tapos nahulog niya yung 1,000, 100 lang pala yung ihuhulog. Di niya alam paano niya babawin. Kulang yata yung pamasahe ko nito, nahulog ko yung 1,000. But there's a way to that. Kailangan naka-ready po yung nag-offering. Tapos yung iba nag-offering kasi hindi nag-offering yung katabi, nakakahiya naman, hindi ka mag-offering dadaan yung bag sa'yo. Gaganyan. Alam mo yung nanghihingi sa palengke na born again? Kukulitin ka pa noon, offering po para sa church. Tulong niyo po para sa simbahan. They have a wrong view of the church, kaya ganun po yan. Kaya mga kapatid, when you give, do it in secret. Okay? Pero pag hindi niya nakaya, siyempre, ganun talaga. Kaya mga kapatid, ang pag-aalay po natin, pagbutihin natin, give properly. Huwag na po nating ipagyabang o minsan din naman nating ipinagyayabang na-announce. Nabanggit lang pastor, sige po, nabanggit. Pag-ingatan po natin, yung pag-aalay po natin. When you give donation, huwag niyo na pong sabihin sa iba. Siyempre, yung pag-aabutan ninyo, malalaman. Yung treasurer, malalaman. But, naalala niyo yung isang dating first lady, nag-offer ng $100 na laman sa buong Pilipinas? Hindi nabalitaan? Kasi yung mga bata rito, di pa tao nun. Yung dating first lady, naghulog siya ng offering, $100. Ewan ko ba naman, bakit naman nakita? Magagaling yung mga paparazzi. Magaling sila maghanap.
Mga kapatid, pag magbibigay po kayo, do it secretly. Kapag magdo-donate kayo, siyempre may makakaalam kasi donation po, wala na kayong magagawa. Kamukha ni Pedro, alam naman po niya. Ba't hindi naman natin kailangan ipaalam pa sa iba? Kapag kayo magbibigay, wag na po tayong magsinungaling. Pastor, ito lang ang kaya kong ibigay. Yan lang ba yung ibigay po ninyo? No, marami po akong karanasan kasi nag-treasurer po ako. Laging sinasabi sa akin ni Brother Remy, "Bot, tanungin mo nga siya kung offering niya talaga to. Kung ito talaga yung ibibigay niya, tanungin mo siya." Sabi ko, "Bakit, Papa?" Tingnan mo, wala siyang trabaho. Idodonate niya ba talaga yan o hindi? I-clear mo. Sabi. Ay, talagang marunong siya. Tinanong ko naman po, malaki po yung donation ninyo. Idodonate niyo talaga to? Sabi ko. Alam mo kasi yung unang nagsulat dyan 1,000 eh. Napasulat na akong 1,000, sabi niya. Di ba noon pinapag-donate namin kayo sa tapos sinusulat yung mga pangalan nyo, tapos pledge kasi siya, pangalan, tapos pledge. Sabi ko, may bibigyan niyo po talaga to. Sabi na, Bobot, hindi. Napasulat ako si 1,000 eh, sumunod ako 1,000. Now, with an honest heart naman, nag-usap kami. No? Hindi ko naman sasabihin yung pangalan. No? Just, hindi ko mabibigyan bot, sabi. Sige po, sabi ko. Then we realized kapag magpapa-pledge kami, nagpapasta lang po kami ng papel. Ako lang ang makakaalam. Kahit leaders, hindi na ko na minsan pinapaalam. Ako lang po yung nakakaalam. Para hindi na nila alam, it's secretly pintan. Okay, kaya wag po kayong magtaka pagka-anniversary, pinapasurat lang po namin yung mga yun. Ang nakakaalam lang po ay yung treasure tsaka yung mga magbibilang. Ano po? Para hindi tayo matempt na makapagsulat na hindi natin kaya tapos magsasuffer po tayo. Tapos magigilty ka, hindi ka na magsisimba kasi yung pledge ko, di ko na ibigay. Napasulat kasi ako, di na muna ako mag-church, nakakahiya. Ang kapatid, being honest in our offering and sacrifices in the ministry ay napakahalaga para sa atin at sa ating Diyos at sa Kanyang kaharian. Kaya mga kapatid, yung ating pag-aalay, ating pagbutihan. Nag-aalay ka ba dahil ito ay alay mo sa Diyos? Tutulong ka ba sa ministry dahil sa Diyos? O ito ay gagawin natin para sa ating sarili? Tandaan po natin, ang lahat ay para sa kalwalhatian po ng Diyos at hindi para sa ating mga sarili. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa pagpapaalala sa amin. Salamat at kayo'y nananatiling tapat sa bawat sa amin. Nakakatakot po ang kwento ni Ananias at ni Sapphira. Nawa, hindi kami magkaroon ng ganong pag-uugali at ingatan po kami sa posibleng maging karanasan ng pagiging sinungaling sa aming mga alay. Tulungan kami, waming Diyos, na kami ay tunay nga na makapaglingkod po sa inyo at makapagbigay po ng kalwalhatian even on our offerings and sacrifices. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.